Ako si Attorney Heidi at sa bagong episode ng Hayop sa Kwento ay narito tayo ngayon upang kapanayamin ang isa sa mga luminaries at authorities sa rabies program dito po sa lungsod ng Quezon City. Nandito tayo ngayon sa Vets on the Block. Tara, samahan niyo po ako. Hi. Hi, Doc. Hello. How are you? Thank you for having us today. I know it's a Sunday and I know this is a very special day also for you to rest and all. But, you know, this is also a special day for us because we're going to talk about a very important topic close to your heart. Definitely. Close to your heart. Yeah. Okay, nandito po tayo ngayong umagang ito dito sa isang clinic sa Quezon City and we are here to talk to one of the luminaries for the rabies program or anti-rabies program dito po sa Quezon City. Please welcome Dr. Raydel Napoles. Magandang araw. It's nice to see you again, to talk about rabies, which is very important and unfortunately, napabayaan na sakit. And tayo po ngayon, nandito para to educate the public on the importance of rabies awareness. Sama yan, Doc. Because it's Rabies Awareness Month, talaga pong in tune at timing na timing po ang ating topic. And I know also that rabies and the rabies program is something that's really close to your heart. Yeah, so, saan ba tayo nag-umpisa on rabies? We are part of the formulation ng IRR ng rabies law. Kasama din tayo sa paglabi. That was way back 2008, something, no? Yeah. Kasama din tayo sa paglabi ng pagpasa ng rabies law. So, naging bahagi talaga tayo sa pagbalangkas ng programs ng rabies. And from that moment on, napunta tayo sa international works. Kasama din ng rabies sa programa na tinututukan natin. And we support the rabies-free islands. Doon tayo nakatutok, nag-umpisa ng dog population management. Correct. That's why. Kaya nga sabi ko, if there's anyone whom we can really talk to, no, and consult and really get advices in respect to rabies, ikaw yun. Kaya naman nandito po tayo ngayon because ang dami po naming mga hinandang tanong para sa inyo, Doc Ray, tungkol po sa rabies. At again, ang ating pong programa ay binibigay po natin upang magbigay ng kaalaman sa mga bagay-bagay na nakakaapekto talaga sa ating pagtrato at saka sa ating mga relationship about animals. So, unang-unang tanong, no, ano nga po ba ang rabies? So, ang rabies is a viral infection. So, nakukuha po ito, hindi pinanganak ang aso or ang tuta na may rabies. Yun dapat natin tandaan na walang pinanganak na aso na meron ng rabies. Hindi siya kagaya ng kamandag ng ahas na kung cobra siya, sigurado ka na meron siyang venom. So, ang rabies po is just like COVID, kailangan mong mahawaan para magkaroon. And the means of transmission is kailangan makagat ang aso natin ng another dog na merong rabies at magkaroon siya mag-develop siya ng symptoms. Ayan nga po ang kinatatakutan ng ating mga netizens at mga tao, ang laway na nakamamatay. Yes. Yan ang tawag po nila doon. At ako, no, bilang ordinary citizen, ano bang mga hayop ang nagkakaroon ng rabies? So, globally, dogs ang primary source of rabies. 99% ng rabies sa buong mundo ay galing sa kagat ng aso. Dito sa Pilipinas, dalawa lang yung source natin, aso at pusa. Ang pusa contributes only to 1%. Wow, maliit lang pala. Base din sa bagong literature ngayon, ang pusa is accidental host lang. Hindi sila natural host. Ibig sabihin, accidental lang sila nagkaroon ng rabies. Hindi sila natural na nahahawaan ng rabies at hindi rin sila ang natural source of rabies. At nabanggit mo, Doc, no, yung nakakagat na hahawaan. At nga, dahil nga ang usapan natin ngayon ay tungkol sa laway na nakamamatay, Yes. paano ba ito na ita-transmit? So, ang aso na may rabies, umaakyat yung virus sa brain and then yung virus na yun nandun sa laway. So, kapag ang asong may rabies kumagat, nandun sa laway during sa pagkagat,
yung virus na yun papasok sa bloodstream ng healthy dog, and then from the bloodstream, aakyat siya sa brain, dun siya dadami, and then lalabas na naman uli siya sa laway para manghawa uli. So, yun yung complicated process na yun, at hindi kailan sa kagat. Let us emphasize this. Pwede po siyang matilamsikan tayo ng laway sa mata natin or sa bibig natin na unconscious tayo. Like say, as we get older, sa edad natin to, nagre-recede na yung gums. So every time we brush our teeth, nasusugatan yung gums natin. So, then natilamsikan ka ng laway ng aso na nag-i-incubate pa lang ng rabies, pwede tayo magkaroon ng rabies in that process. Or habang nakipaglaro ka, tumilamsik yung laway dun sa eyes natin. So that can be a source of a rabies infection. Oh my gosh, talaga nga palang scary, ano? Nakakatakot, Yes. no? Kung talagang hindi tayo maingat at kung, ayun, napakadelikado pala talaga ng rabies. Doc, nabanggit mo po kanina yung rabies, yung nakakagat ng tao, ano? Ano po ba ang kaibahan ng rabies ng aso at rabies na nasa tao? To be honest, same ang symptoms. Very alarming ito. Nandyan yung parang flu-like symptoms lang sa tao. Masakit yung katawan, and then eventually nag-fever, and then from the fever, meron na siyang hallucinations, and then mga latter stage na yung naglalaway, nagwawala, and eventually mamamatay. And if you look at it, the same symptom din sa dog. Naglalaway, nagwawala, and eventually mamamatay. Si dog nga lang, we have to understand, nangangagat. Ang tao, pwede siyang mangagat at the time na nagwawala siya. Kaya karamihan po ng patient natin sa hospitals, pag mabait yung doktor or compassionate yung mga nurses natin, binibigyan ng tranquilizers kasi nagwawala. Pag walang availability ng tranquilizer sa mga government hospital, tinatali po ang mga patient natin. And ito yung mga parts na hindi naintindihan ng mga family members na bakit nila itali? Hindi nila alam na for their protection. Kasi nga, hindi tayong euthanasia for humans. Now, for the dogs naman, we have to understand again, defense mechanism ng dog ang kumagat. Hindi sila nanununtok, hindi sila nananampal. So, the first defense, or the primary defense mechanism ng dog is to bite. Now, they bite anything and everything na gumagalaw sa paningin nila. Kasi at this stage, bulag na sila. So it's a shadow lang. Hindi nila na-discern na hindi pala tao yun. Dahon lang yung nalalagay sa kakagatin nila yan. Yung flowing curtain, the gulong ng sasakyan na dumaan sa harap na hahabulin nila, kakagatin nila yan. Kaya pala, yung mga aso na nare-report, no? Like kasi sa Animal Kingdom Foundation, meron daw asong nagwawala, nangangagat ng kung ano-ano. Yes, hinahabol. Hinahabol. Yes. So, that's another symptoms, no? ng rabies. Yes. And then, we have to talk about laway. Bakit nga ba bumubula ang laway? At this stage kasi, wala na siyang swallowing reflex. So, hindi niya nalulunok tayo, di ba? We swallow our saliva in between, conversation, or in any moment na nagpupul yung saliva natin, we swallow them. Ngayon, pag may rabies, wala na siyang swallowing. So, nagfo-froth, binubuga niya palabas. At takot sa tubig, Doc, Precisely. diba? There's hydrophobia, aerophobia, there's hyperesthesia. So, konting touch of air, masakit sa skin. Kasi super sensitive na yung skin and they don't like the light. So, everything is controlled na pag na may rabies yung patient. Linawin ko, Doc, no? Hydrophobia, yan ay? Takot sa tubig. Ang aerophobia ay? Takot sa paglapat ng hangin. Wow, pati pala yun, ano? Napaka-sensitive, nagiging sobrang sensitive ang aso. Yes. Pati tao. Yes, Yung pareho. sa tao natin to mas nado-document yung hydrophobia, aerophobia, and hyperesthesia. Ano po yung hyperesthesia? Oversensitivity. So, konting touch on the skin, Masakit. it gets to be a painful sensation dun sa patient. Ah, wow, no? Yeah, so heightened yung sensory. Yung sensory. Yes. Okay. Doc, ano po ba ang dapat paunang gamot or first aid kung meron man na dapat gawin ng isang taong nakagat ng rabid dog or possibly or suspected rabid dog?
Irrespective kung Yes. suspect rabies yan, kapag nakagat tayo ng aso or pusa, the first and the foremost thing na dapat natin gawin is hugasan yung sugat sa isang running water. So, profuse amount of running water. So, emphasize natin ulit, running water, hindi stagnant, hindi nakalagay sa timba or planggana. Planggana. It should be flowing. So, bakit kailangan natin ng running water? Kasi we want to remove the saliva na nandun sa bite area. Kasi always remember, the virus is in the saliva. Sabunan po ito. So, sabon is very effective in neutralizing the proteins. So, yung saliva, the virus has protein particles. So, yun, pag sinabunan natin, natatanggal yun. Alam mo, Doc, may mga tao ako nakausap, dahil tinatanong nga nila, o sige, running water, hugasan ng running water at sabunan. At during our education program, alam mo yan, nagkakandak tayo ng mga education program sa barangay, may tanong kami na parang bakit dapat sabunin? Kasi nga daw madulas yung sabon at dudulas doon ang virus. Yan, kaya maganda po yung sinabi mong explanation kayo na, Naman neutralize siya ng yung protein particles. Ng virus. Yes. Ayun, di ba? Naku, Doc, ito pang isang tanong na ito. Paano naman natin malalaman, na ang isang aso pala ay may rabies? The only way for us to confirm na rabid yung isang aso is hintayin siya mamatay naturally at ma-diagnose ito sa laboratory. The symptoms alone is presumed positive lang. Yung pagkagat at pagkamatay is presumed positive lang yan. It has to be confirmed sa laboratory at makita yung yung negri bodies sa brain. So we have to collect the brain sample and then titingnan natin to sa microscope. Kung ako naglalakad sa kalye, Doc, at may nasalubong akong aso, at ayun nga, may akma siyang posible or kakagatin ako, hindi ko ba malalaman kaagad na rabid yung aso na yan? Definitely no. Always remember, ang defense mechanism ng dog is to bite. Hindi siya marunong umakyat sa harapan sa bite, gago ka. I don't like you. Pangit ka. Or, so, dapat talagang tao ang umiwas. Correct. So, if you are confronted with apparently angry dog, hindi wag nating isipin kagana, rabid dog to. It's just maybe traumatized itong dog na to. Dumanas ito ng pagpalo, binato ng mga tao sa kalye. So, ang tingin niya lahat ng tao na makakasalubong niya, pwede siya saksan. So, in return, defensive yung aso natin. So, di ba sa one of our trainings, we talk about behavior, Yeah. nag-uusapan natin yung trauma experience as possible cause of aggression ng dogs. Correct. Pati nga yung mga behaviors nila, para ma-avoid yung dog bite na Yes, tinatawag. Naku, ito naman, Doc. Kung matapos na malaman na rabid, o sabihin na natin suspected na rabid ang isang aso, saan po ito dadalhin at saka ano yung gagawin ng isang tao, no? Yeah. So, kapag ang aso po natin nakakagat and then eventually namatay within the next days, academically, sinasabi namin palagi, 10 to 14 days. Kasi based on the progression ng symptoms, mula nung nangangagat siya ng total random object at anything that moves, it takes 10 to 14 days before siya pumasok sa paralytic stage. Ito na yung time na hindi na siya nakakahinga and eventually mamamatay on a natural process. Now, kung namatay siya naturally, hindi siya kinutom, hindi siya pinalo, hindi siya sinakal, which is, again, let's emphasize, bawal pong gawin yun. That's animal cruelty. Correct. So we should be sensitive on this matter. Hindi puwersahan ang pagpatay ng asong nakakagat. Hintayin nating mamatay naturally. Ngayon, kung naturally namatay, dadalhin po natin ang sample sa Bureau on Animal Industry. Meron pa tayong laboratory, the National Laboratory. Libre po ang testing. Within 24 hours, we'll have the result. There's also another lab na nag-handle ng sample within Metro Manila. We have the RITM, the Research Institute for Tropical Medicine. Nasa Alabang po ito. So for people na bandang south, ang
pinakamalapit will be RITM for the central base dito sa Quezon City and close by sa Bureau on Animal Industry. So yan po Yeah. ang malapit. Ngayon, meron din po tayong regional Correct. animal diagnostic laboratories na Correct. pinapatakbo ng Bureau din. So pwede kung nasa provinces yung ating mga victims or yung mga family members, yun, dun po natin dadalhin sa RADDL. Yun, ang malaking tanong ngayon kasi ito po lagi rin po nating natatanggap itong katanungan na to. Ang sinasabi sa amin, nakakagat ang aso ko. Ngayon, puputulin daw nila ang ulo at ipapatest nila ito doon sa mga nasabing ahensya ng gobyerno. Tama po ba ito, Doc? Well, tama, yun talagang tinuturo ng gobyerno noon. Dapat nakaputol na yung ulo kasi ang problema nila is like, paano naman i-dispose yung buong katawan? Tama. Kasi utak lang naman kailangan. But then, nandun yung risk Tama. na pag tinadtad yung ulo, tumilamsik yung brain particles. Is the brain and the spinal cord or the blood alone. Tumilamsik sa mukha, sa mata, O sa right? kamay. Sa kamay alone, na hindi nila alam, meron palang cut kasi kaka-pedicure lang. Or kama-manicure. So, anyway, we could never tell, di ba? Or naglinis ng isda before that, and then hindi niya alam na natinik pala siya nung paglinis ng isda. Oh, pwede So, pala. that can be a source of, a break in the skin and can be a source of infection. So, as far as I know right now, we just had our training last year sa RITM at saka sa BAI. Buong katawan po ang in-encourage natin na isubmit for the public safety. Okay. Doc, makakagat na, nangagat na, na-confirm na rabid ang aso. Yung nakagat, ano ang mangyayari sa kanya? Well, let's look at this. There's nothing to panic. Okay? Hindi tayo dapat mag-panic. Hindi tayo mamamatay kagad in 24 hours. Okay. Take it out from your thinking. Yan po ang kinatatakutan ng Oo, mga kasi tao, it does not, cause death in 24, 48, or 72 hours. It will take a while before the virus will start to multiply within the brain and develop the symptoms. However, ang emphasis natin is huwag magpatumpik-tumpik. Pumunta ka agad po sa Animal Bite Centers. For Quezon City po, meron tayong 6 na Animal Bite Centers at libre po ang bakuna. Wow. Yeah. Nag-invest po talaga ang local government natin na to make our public safe. So, 6 na bite centers strategically located sa mga distrito natin. So, from District 1, 2, 3, 4, 5, and 6, meron po tayong designated na bite centers. Meron din tayong animal bite treatment centers. These are privately run na facilities na nag-o-offer ng mura ding bakuna. So, not all are 24/7. I think wala tayong 24/7 facilities sa Quezon City. Ang mga hospitals lang ang may 24/7. So St. Luke's, the big hospitals. The cheapest and the most reliable prevention is vaccinating our pets. And Vaccination. emphasis is on our pets. Ang halaga po ng bakuna is wala pang 50 pesos para sa aso at pusa. Ang procurement ay yung presyo from the supplier ay wala pa sa 50 pesos. So, di ba mas mura? Mas mura. Kumpara sa bakuna sa bite centers na nasa 650 to 750 kada saksak. And you need 4. Tama. So, Tama. and then kung malalim pa yung sugat or malapit dito sa leeg, Opo. kailangan mo ng irig. And that is based on the body weight. So, sa katawan natin, medyo mabigat-bigat yung babayaran natin. Nangyari yan sa akin. At napakabigat sa bulsa, napakabigat sa katawan, dahil napakasakit ng bakuna. Correct, yes. Doc, sinabi mo kanina na huwag tayo magpatumpik-tumpik Yes. pag tayo'y nakagat, although hindi tayo mamamatay kaagad. Yes. Tell me, Doc, gaano po kabilis na ang aking response, dadalhin ko ang aking sarili o kung sino man ang nakagat ng aso sa doktor? Within 24 hours, kailangan magpabakuna na tayo kaagad. The reason for this is, hindi natin alam kung gaano kadami yung virus pumasok. So, habulin natin. But what I'm trying to say is, hindi kaagad yung, the moment na nakagat, yung magpapanik na, magkaka-rabies ako,
may rabies na ako. It does not happen that way. We can wait. Ang lagi namin sinasabi, we have a window of time, the 10 to 14 days na observation period. Pero huwag na hintayin naman yung 10 to 14 days. Kung may capacity naman tayong pumunta kaagad sa bite centers, pumunta na tayo. I understand na palagi iniisip ng tao, buhay ko to. Tama. Diba? What if mamamatay ako bukas? We are assuring everyone na walang namamatay in 24 hours, 48 hours after a bite. It happens 7 to 14 days after the biting incident. Okay, that's nice to know, Doc, no? Para at least, no, meron tayong time to go to the doctor kasi pag minsan it happens during the night, madaling araw, at tama ka, magpapanik na talaga kaagad yung tao. Doc, worst case scenario, nang nakagat ng aso na may rabies. Yung kung confirmed na rabid talaga yung aso, this is the time na kailan natin talaga i-rig. So, wala nang choice doon. Hindi lang siya post-exposure prophylaxis, but definitely may dagdag pa siyang ERIC kasi confirmed positive yan. So, siguradong may virus na pumasok. Now, as again, kung confirmed positive, 10 to 14 days pa rin yung window of time natin. Meron tayong ganong time period. Pero, as again, huwag tayong magpanic. Please lang. Kasi, it would not happen in 24 hours. Okay. Yeah. Let's see. Kasi, ang dami nating na-experience. I'm sure meron tayong calls. Where to get vaccines. Saan pinakamalapit na clinic. And Tama. often then, that's a veterinary clinic, tatawag ka. Totoo yan. So, maski sa office sa Quezon City, tumatawag sa amin, saan ka pwedeng pabakuna? Nakagat yung anak ko ngayon. Pwede ba dyan? So, we always have to explain to them, hindi po sa amin, aso lang po yung responsibility namin. So, i-refer namin kayo sa district offices natin. Okay, Doc, kung hindi ako nagpabakuna at rabid ang aso, ano ang mangyayari sa akin? Yun, I have a good case on that. Last year, mayroon tayong human death dito lang sa may Bandang Del Monte area. Ang patient was so stubborn. In-advise na siya ng lahat. Magpabakuna ka. Ang sagot niya, malakas ako, mas malakas ako sa rabies. Kung COVID niya, hindi ako napatay. Rabies pa kaya? So, minaliit niya si rabies. True enough, nag-manifest ang symptoms, and then the moment na mag-manifest ang symptoms, it's a point of no return. Doc, are you saying that kung nakagat ka ng asong may rabies at hindi ka nakapagbakuna and it came to a point na nag-manifest ang mga symptoms, ang rabies ay nakamamatay? Definitely. Yun, kaya po, kaya yung mga slogans natin, earlier years, I think mga early 2000, yun yung nakalabas talaga natin ng mga posters. Isang asong ulol, nakanganga, tumutulo ang laway, galit na galit. And then ang label din, rabies. Ang rabies ay nakakamatay. We want, at that time, hindi natin alam yung atake. Ang atake natin is to make the public know na talagang nakakamatay. It was only on the latter years, actually last year, nag-change ng conversation on rabies na let's not scare the public kasi it's enough scaring. Let's educate them. Tanong, Doc, effective ba ang rabies scare na tinatawag? Walang nabago eh. Ganun pa rin yung attitude ng tao. Ayaw magpabakuna ng alaga. Kasi nandyan yung rason na hindi kami available Mondays or Fridays. When we do our house-to-house vaccination, wala sila sa bahay. Gusto nila weekends. Gusto nila after office kasi working class. So, those are the disconnect. And they're relying on the government vaccination. Okay. I think malaking issue is making it accessible. Like, the private clinics, I think, ang panawagan ko is maybe they should partner. Support. They should. They should support na maging rabies-free tayo sooner Opo. than the global timeline.
dapat suportahan nila yung 0 by 30. So that's until 2030 na dapat wala ng taong mamamatay dahil sa rabies. So malapit na, 2025 na ngayon. 5 taon na lang yan, Doc. I know, it's 5 years. Ako, for Quezon City, kampante ako na ma-accomplish natin or ma-achieve natin 0 by 30. Kasi ang human death lang natin for the last 3 to 5 years ay nasa 2 lang. Okay. So, very good na ba yan? Oo. So, sabi natin? Well, nasa first quarter na tayo, wala pa Wala tayong pa. human death. So, there's a little comfort at the back of our minds na baka, Okay. sana isa lang ngayon, and then next year, baka 0 na. So, mamimaintain lang natin yung status na yan, we would be the first one. And what we're doing to accomplish this, araw-araw nagbabakuna. Grabe, Araw-araw no? tayo sa barangay. For 2024, we vaccinated more than 212,000 pets Wow. sa buong Quezon City. So, we're hoping to do more this year. Ang target natin for this year should not be less than 250,000 and ang minimum target ko is 300,000. Doc, gaano kaimportante sa panahon ngayon, sa pagkakataong ito at sa level ng programa ng anti-rabies no, ng Quezon City na national government, gaano kaimportante or gaano kahalaga ang rabies awareness? Ang rabies kasi, it's not just about making the vaccines available it should be coupled with the understanding why it's important to get our pets vaccinated. Kasi nandyan yung 30% based the survey namin in 2017 and 2018 na the reason they have a dog is para bantay. Tama. Tagakain ng tira-tira. And wala sila, eto yung mga aso na hindi binibigyan ng halaga. Hindi binibigyan ng, Meron pa ba yan, Doc, sa panahon ngayon? unfortunately, meron pang 30%. Well, I think it's about time na mag-survey uli. Correct. Baka bumaba na yung 30%. But meron pa rin tayong. Ganun pa rin yung pagtingin nila sa aso natin. So hanggat hindi natin nababago yung attitude na to, kasi eto yung sektor na walang ni isang bisita sa veterinaryo. Never yan napapurga. Never yan na isakay sa kotse kasi hindi pinapaliguan yung aso. And Tama. years ago, we've had a client dito sa clinic. Nag-request ng home service. Sabi niya, bakit po ma'am? Malapit lang po kayo. Ay, hindi namin siya may sasakay sa kotse. Takot siyang lumabas sa bahay. Sabi ko, bakit hindi pwede isakay sa kotse? Mabaho siya. Bakit po siya mabaho? Hindi yun napapaliguan. Sabi ko, bakit hindi yun napapaliguan? Nagwawala siya kasi nakatali lang yan all throughout its life. Alam mo, you, as a veterinarian, you really feel bad na bakit ganun pa rin yung treatment? Treatment, no? It can be given a better treatment. And bakit yung Shih Tzu nila, Nasa loob sa ng bahay. loob ng bahay, yakap-yakap, bit-bit-bit-bit, katabing matulog. Naku, Doc, ito pa. Isa pang para sa akin, no, napakamahalagang tanong dahil unang-una, lagi rin itong tinatanong sa amin. Meron bang gumagaling sa rabies? Kapag meron ng symptoms ng rabies, it's a point of no return. So, kapag nag-umpisa ng magpakita ng symptoms, nagwawala, naglalaway, hindi na makakalunok, unfortunately, we have to wait na lang for the natural death to happen. And it's so painful. No? I've seen videos from the DOH. We also had materials distributed before no, kung ano ang itsura ng isang taong may rabies during, yung tinatawag nating almost end of life. Yeah. Doc Ray, may mga katanong din po kasi sa amin na binabato na nakagat and then hindi naman nagpabakuna, no? And then parang walang nangyari. But then after how many years, no, na wala namang incidents of dog bites or anything, sinasabi na may rabies siya. I think ang pinaka-late na document natin is 6 years. Wow. So may mga academic researchers na na-establish, I think meron sa Asia and Africa. And by the way, Asia and Africa na lang ang hotspot ng rabies. For rabies? For rabies. So, dalawang continents na lang. And I think kaya natin to ma-accomplish. Now, going back,
na-document ang 6 years na from the previous bite. I would say it's because of the location ng bite. Matagal siya bago nakalakbay, close to the brain. Oo. At konting viral particle lang po ang nakapasok sa loob ng bloodstream. So matagal siyang Matagal nakadami. bago. Or maganda yung immunity niya na pinipilit labanan ng katawan niya yung virus until such time na hindi na talaga nakayanan at kailangan Bumaba ang immune system. Correct. Ganon. Meron pala talaga. Meron tayong ganun. Dormancy ba ang tinatawag dyan? Tama ba yun? I don't know kung ano yung exact medical term na ginagamit natin dito, but yes, they have this dormancy period na It happens it pala talaga. happens. Napaka-variable ng pero hindi to madaming cases. Iilan lang. Bilang lang yung cases natin na more than 3 years or 3 years and above yung bago nag-manifest yung symptoms. Okay. Doc, isa pang tanong. Tandok, ano ba ito? Effective ba ito? Science-based ba ito? Yun yung in the antiquities. Oh. Yun, in the old days, wala naman kasing access to the medical care. Bilang lang yung doktor sa isang bayan, or kailangan mo tumawid ng another bayan. And if you live in a remote barangay, you go to the traditional healers. And this is what they have to offer. So, for the traditional healer, ang thinking nila, venom, ang kagat ng aso. Yung rabies is a venom. So, ang treatment approach is the same manner ng pag-treat nila ng venom from a Snake. cobra or any snake for that matter. So, kailang sipsipin yung dugo. So, I remember when early years, I think early 2000, I went to Matabungkay. And then, napinik ako ng stonefish. And initially, they thought na it was sea urchin. So, sinabihan nila ako, ihian, busa ng suka. But then, after several minutes, my legs totally got swollen. There was a fisherman who was well aware na it was a stonefish. So, he has to cut yung mga bawat tinik ng stonefish na nakabaon sa paa ko and binleed. So, the same concept yung paniniwala noon na kapag binleed out yung toxins, mag-heal. And nag-work yun sa akin. For the stonefish, it was a stonefish. But for rabies? But for rabies, it's completely different. Parang awan nyo na. Kasi nga virus, Doc. It is a virus. So, it is a pathogenic organism. Hindi siya kamandag. So, hindi nagwo-work ang tandok, buhay na bato, yung sungay ng usa, sungay ng kalabaw, ano pa bang nilalagay na bawang. Kung mag-umpisa tayo sa bawang, dagdagan natin ng paminta, laurel. Pwede tayong mag-adobo. Alright, Doc. Ano po ang maipapayo ninyo sa mga taong nakagat ng aso? For us, tayong tao na nakagat, wag ipasawalang bahala ang kagat ng aso. Marami na po tayong libre. Halos lahat ng provinces, lahat ng cities, nag-invest na kasi nakikita nila importante na meron tayong available na free vaccine. Pumunta kaagad tayo sa pinakamalapit na bite centers, magpabakuna po kaagad. Lalong-lalo na kung category 3 ang bites natin, mula sa dibdib, pataas, at kung malalim yung kagat at nawasak talaga yung structure, let's say napunit yung balat, makikita na yung laman, kailangan na po kaagad natin ng immediate treatment. Huwag tayong maghintay ng ilang araw or ilang linggo. Huwag tayong pumunta sa traditional healers, pumunta po tayo sa mga medical practitioners. Nako, thank you so much, Doc. No, I think we've learned a lot from you today about rabies. Hindi lamang po mga mabababaw na ating Yes. nakakalap, no, nachichismis, but this is science-based. This is coming from someone who's been really doing rabies program for a long time. Thank you so much, Doc, for all those information. Been a pleasure na makapag-reach out at patuloy natin na educate ang public on the importance of rabies awareness. And it's not just the fear of rabies, but
the prevention of rabies. And let's emphasize, the cheapest and the most reliable prevention ng rabies is bakuna sa alaga nating aso at pusa. Ang Anti-Rabies Act or RA 9482 ay nagpapataw ng kaparusahan para sa mga taong ayaw o hindi nagpapabakuna ng kanilang mga alaga. Alam niyo rin ba na pwede kayong makasuhan at mapatawan ng parusa na pagbabayad ng multa hanggang 2,000 piso? At syempre, kung nakakagat ang inyong alaga, responsibilidad mo din na bayaran ang anumang gastusin sa pagpapagamot ng dog bite victim. At pwede ka ring maging liable for damages. Paano natin maiiwasan ito? Ipabakuna ng anti-rabies ang ating mga aso at pusa. Mabangis man ang epekto ng rabies sa mga tao, matagal nang may paraan para ito ay maiwasan. Ang ating mga local government units ay nagbibigay ng libreng bakuna para sa ating mga aso. At may mga bite centers na din naman sa buong bansa kapag ikaw ay nakagat ng aso. Pero syempre, higit sa lahat, maging responsable, iwasan ang rabies sa pamamagitan ng pagbabakuna sa ating mga alaga. Samahan niyo ako muli sa susunod na Sabado para na naman sa isang kwentong magbibigay sa atin ng aral. Dahil hindi lamang tayong may kwento, pati na rin ang ating mga alagang hayop. Ako po si Attorney Heidi at ito ang Hayop sa Kwento.